Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa photosynthesis. Ang photosynthesis ay galing sa salitang photo na ang ibig sabihin ay light at synthesis na ang ibig sabihin ay to make. At kung pagsasamahin, photosynthesis is a process that uses light to make food. Energy flow through ecosystem begins when plants capture sunlight and convert it to chemical energy. Tandaan na ang mga halaman ay tinatawag na producer. Ibig sabihin nito na sa lahat ng organisms, tanging sila lang ang may kakayanan na gumawa ng sarili nilang pagkain. Samantalang tayo, kasama ang mga hayop, ay tinatawag na consumer kasi kinukonsumo o kinakain natin ang mga halaman. Bale, nagdedepende tayo sa kanila. Kung titingnan ng food chain or ang food pyramid, nasa pinakababa ang halaman kasi sa kanila manggagaling ang pagkain pataas. May equation na sinusunod ang photosynthesis at ito ay ang carbon dioxide or CO2 plus water or H2O sa tulong ng light energy galing sa araw ay makakagawa ng glucose or C6H12O6 at oxygen or O2. Pero hindi lang yan. Para makagawa ng isang glucose at 6 na oxygen, kailangan ng 6 molecules of carbon dioxide at 6 molecules of water. At kung pagbabasehan ang equation, photosynthesis is a process that uses light energy to turn carbon dioxide and water into carbohydrates in a form of sugar with oxygen as a byproduct. Pag sinabing oxygen as a byproduct, ibig sabihin nun, hindi siya yung main product kasi ang main product ng photosynthesis is yung glucose. Oxygen is a byproduct or waste product kasi ibig sabihin nun, ang oxygen ay nagagawa while nagaganap yung proseso ng photosynthesis. May dalawang stages ang photosynthesis. Light-dependent reaction at light-independent reaction or mas kilala sa tawag na Calvin cycle. Ito ang chloroplast at dito nagaganap ang photosynthesis. Ang chloroplast ay makikita lamang sa mga plant cell. Isa ito sa mga pinagkaiba ng plant cell at animal cell. Ang chloroplast ay may mga iba't ibang parte, pero ang stroma at thylakoid lang ang dapat nating tandaan sa lesson na ito. Ito ang thylakoid at dito nangyayari ang light-dependent reaction. Para siyang coins na pinagpatong-patong, isipin nyo na yung piggy bank. Ang piggy bank ang chloroplast tapos yung coins ang thylakoid. Ito naman ang stroma. Ito yung space sa loob ng chloroplast at dito nagaganap ang light-independent reaction or ang Calvin cycle. So, bakit tinawag na light-dependent reaction ang unang stage ng photosynthesis? Kasi, sa dalawang stages, ito ang part na nangangailangan ng energy galing sa araw. Ang diagram na ito ay summary ng buong light-dependent reaction. During this reaction, the thylakoid will absorb the light from the sun to split the water into hydrogen and oxygen. And during this entire process, oxygen is released to the atmosphere and hydrogen is used to make ATP and NADPH, which will then be used for the next reaction, which is the light-independent reaction or Calvin cycle. Let's dive deeper into the process of light-dependent stage. Kagaya ng sabi natin kanina, ang light-dependent ay nangyayari sa loob ng thylakoid. At sa loob ng thylakoid ay mayroong thylakoid membrane. At ito yung thylakoid membrane. Tapos yung space naman sa loob ng thylakoid ay tinatawag na lumen. Ang thylakoid membrane ay may tinatawag na photosystem 2 at photosystem 1. Ang nangyayari, i-absorb ng thylakoid membrane ang energy galing sa sun sa photosystem 2 para ma-energize ang electron. At kapag na-energize na ang electron, maglalakbay na ito papunta sa photosystem 1 sa tulong ng electron transport chain. At habang naglalakbay ang electron,
Dito hinahati ang tubig. Remember that water's chemical formula is H2O, hydrogen and oxygen. Dito galing ang oxygen na nare-release ng halaman papunta sa atmosphere at ini-inhale natin. Ang hydrogen naman ay naiipon sa lumen. Balik tayo sa electron na nagtatravel. Pagdating ng electron sa photosystem 1, wala na siyang energy kasi ginamit niya na para hatiin yung tubig. Kaya si thylakoid kukuha ulit ng light energy para ma-energize ulit ang electron. Pagkatapos sa photosystem 1, gagamitin ang electron para mag-react sa NADP para gumawa ng NADPH. Tapos, ang mga hydrogen na naipon sa lumen ay gagamitin ng ATP synthase para i-convert ang ADP sa ATP. Tandaan na ang ATP ay ang energy currency ng cell. Ibig sabihin, ito ang energy na ginagamit ng cell para makapagtrabaho ng maayos. Ang NADPH at ATP ay gagamitin ng light-independent reaction para makagawa ng glucose. Ito ay diagram na nagpapakita ng buong photosynthesis process at isa-summarize natin. Ito ang chloroplast. Ito ang thylakoid. Tapos, yung kulay cream is yung stroma. Katulad sa sinabi natin kanina, ang light-dependent, which is etong side, ay nangyayari sa loob ng thylakoid. Tapos, yung second stage, which is ang light-independent reaction or Calvin cycle, ay nangyayari sa stroma. So, ito yung light-independent reaction. Ito yung light-dependent reaction. So, tinawag na light-dependent kasi ito yung part na nangangailangan ng light energy. So, ang light energy, hahatiin ang tubig na papasok sa thylakoid. Pag nahati na ang tubig, ilalabas ang oxygen papunta sa atmosphere. Tapos, yung hydrogen na matitira is gagamitin para gumawa ng ATP at NADPH. Tapos, yung dalawang ito ay gagamitin para gumawa ng sugar kasama ang carbon dioxide sa process ng Calvin cycle. So, yung buong stage ng light-independent reaction is nangangailangan ng carbon dioxide, ATP at NADPH na galing sa light-dependent reaction. Tinawag siya na light-independent kasi hindi niya kailangan ng light energy. Ang kailangan niya lang is carbon dioxide, ATP at NADPH para gumawa ng sugar or ng glucose. So, bakit may NADP at ADP dito? Pag-aaralan natin yan at ang buong Calvin cycle sa susunod na video.